Nakakita ka na ba ng sikat na logo at nagtaka? Paano kaya nila naisip yun? Ngayon mas malalim tayong sisisid sa isa sa pinaka-iconic na simbolo ng pop culture. Maganda ka dahil papasok tayo sa mundo ng Playboy at aalamin natin ang kwento sa likod ng sikat na kuneho. Pero bago pa natin pagpatuloy, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Kapag naririnig natin ang salitang Playboy, maraming bagay ang pumapasok sa isip natin. Ang iba ay nakikita ang sikat na logo ng Playboy, ito nga yung kuneho. Samantalang ang iba ay, well, alam mo na. Pero meron pang higit dito kaysa sa nakikita natin. Si Hugh Hefner, ang taong nasa likod ng Playboy ay isang komplikadong tao. May ilan na tinitignan siya bilang negatibong impluensya dahil hindi patas ang trato niya sa mga kababaihan. Pero meron ding naniniwala na siya'y nagkaroon ng malaking papel nung sexual revolution nung 60s. Ang pagbabagong ito'y tumulong para maging mas bukas ang mga tao tungkol sa kanilang sexuality. Pati na rin si Camille Paglia, isang kilalang feminist, ay kinikilalang impluensya ni Hefner. Nakakatuwa na makita ang iba't ibang aspeto ng Playboy. Oo, may mga larawan ng mga kababaihan, pero ipinapakita rin ito ang mataas na kalidad ng pagsusulat at mga panayam. Ang magazine ay nagtampok ng mga usapan kasama mga kilalang tao katulad ni Ayn Rand at Martin Luther King Jr. Ang mga dakilang manunulat tulad ni Vladimir Nabokov, Margaret Atwood at maging si Ray Bradbury ay nagkaroon ng pagkakataon para makapagsulat sa magazine na ito. Ang Fahrenheit 451 ni Bradbury, isang klasikong libro tungkol sa mga panganib ng censorship, ay naisalin din sa Playboy. Ngayon, pag-usapan natin ang kuneho. Ang Playboy Bunny ay halos makikita mo kahit saan. Ito'y simbolo na kilala sa buong mundo. Pero bakit nga ba isang kuneho? Bakit hindi ibang hayop? Well, lumalabas ang logo ng kuneho ay isang kombinasyon ng magandang negosyo, isang lucky moment at kakaunting side joke. Ang kunehong ito ay hindi lang basta random na pinili. Ito'y bahagi ng brand ng magazine na kumakatawan sa masaya at playful na aspeto ng buhay. Ang mga kuneho sa kabuuan ay playful at puno ng enerhiya. At sila rin ay may reputasyon para sa, well, paggawa ng maraming baby rabbits. Kaya sa isang paraan, ang kuneho ay bagay sa playful at buhay na espiritu ng Playboy. So, paano naman ang mga babae nagsusuot ng mga costume ng kuneho? Well, bahagi yan ng saya at alindog na gustong ipakita naman ng Playboy. In the end, ang Playboy ay higit pa kaysa sa isang magazine. Ito'y isang piraso ng kasaysayan ng kultura. Maaring makita mo ito bilang mabuti o masama, pero hindi may pagkakala ang kanilang impluensya. Mula sa mataas na kalidad ng pagsusulat hanggang sa iconic bunny logo. Nag-iwan ang Playboy ng marka na matatandaan sa maraming taon pa. Nagtataka ka ba sa kwento sa likod ng sikat na logo ng Playboy Bunny? Tara at alamin natin ang kahanga-hangang kasaysayan na yon. Noong 1953, nagsimula ang Playboy, bago ang malaking pagbabago sa kultura na nangyari naman noong 1960s. Hindi ito basta-basta lang binuo. Maingat itong plinano para maging isang magazine para sa mga lalaki na nagpapakita ng marangya at masayang lifestyle ng mga bachelor. Isipin mo ito, mga lalaki na naka-fancy suits, nag-e-enjoy sa high life at napapalibutan ng glamorous na mga babae. Sa katunayan, ang orihinal na pangalan para sa magazine dapat ay Stag Party. Tunog lalaki, di ba? Pero hindi naman lahat ay desisyon ni Hugh Hefner. Meron siyang creative team. Isa sa mga pangunahing miyembro na ito ay si Arthur Paul, isang art director. Si Arthur ay medyo maverick. Mahal niya ang lahat ng uri ng sining at gusto niyang pagsamahin ang seryoso at saya. Nakasali si Arthur sa Playboy dahil sa mga kaibigan. Sa una, nag-design siya ng stag logo, isang lalaking usa para sa magazine. Ito ay nung iniisip pa nila na tawagin itong Stag Party. Dito na nagiging interesante. Nagdesisyon silang palitan ng pangalan ng magazine dahil meron na naunang magazine na tinatawag namang Stag. Tungkol naman ito sa Great Outdoors. Sinabi ni Arthur kay Hefner, hindi tayo pwedeng magkaroon ng parehong pangalan sa ibang magazine. Kaya nagkaroon sila ng brainstorming session at naisip ang tungkol sa iba pang playful na mga hayop. Doon lumitaw ang ideya ng rabbit. Alam mo na, dahil ang mga rabbit ay playful at, well, sila ay mabibilis sa, well, baka ma-restrict pa tayo ng YouTube. At tungkol naman sa pangalan na Playboy, ang ideyang yon ay mula kay Eldon Sellers, isa pang mahalagang tao sa magazine. Ang taong ito ay tumulong kay Arthur
na maisip na idagdag ang fancy color sa rabbit logo na ginawa nitong mukhang suave gentleman ang rabbit. Sa maikling panahon, naging mukha ng playboy ang kuneho na ito. Si Hefner, puno ng papuri para kay Arthur. Sinabi niya na si Arthur ay isang game changer sa mundo ng sining, tulad ng sikat na artist na si Andy Warhol. Matapos bigyan ng Playboy ng kanyang iconic logo, umakyat si Arthur sa ranggo at naging isang vice president. Sa bandang huli, lumipat siya sa iba pang mga proyekto at pumanaw noong 2018, isang taon pagkatapos mamatay ni Hefner. Pero ang kanilang bunny logo, nandito pa rin hanggang ngayon kasing iconic pa rin simula noon. Sino ba mag-aakala na mayroong ganitong karaming pag-iisip, creativity at kakaunting kalokohan na pumasok sa paglikha ng isang iconic na simbolo? Tandaan, bawat logo at bawat brand ay may kwento sa likod nito. Kaya sa susunod na makita mong Playboy Bunny, alam mo na ngayon ang additional facts tungkol sa kwento nito. At ito ang video natin for today. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan pindutin ang like button at mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang topic na gustong i-cover dito sa channel, lagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.